What's up guys? Good morning. Today is Tuesday, so early ako nagising. Naligo na. Nagpe-prepare na ako para sa ngayong araw. So, dyan lang kayo guys. So, samahan niyo ako mag-prepare ng breakfast ko. So, nakabuild na ako ng egg. Mag-iinit na lang tayo ng water. Nagising ako ng maaga guys kasi pinuligat ako. So, saka ito pa ako. So, ang routine ko guys, pagkagising ko ng umaga, nag-stretch ako, nag-workout ng konting moves. So, ngayon, tapos na ako maligo. Ito yung oil ng ginawa kong garlic nung nakaraan pang buwan. Sobrang bango na. Ngayon, iinom tayo ng 2-3 beses. So, gagawa na naman ako ng ganito. But ang gagawin ko is i-blend ko guys yung garlic. Yun yung ginawa ko nung nakaraan. Ngayon naman guys, kain tayo ng saging. So, since nagna-navigate pa tayo sa market, kung anong oras tayo pwedeng, alam nyo na, mag-trade ng alam mo yun, yung free time na walang stop. So 6:50 na. Ganitong oras tulog pa yung mga tao sa bahay. So mayroon akong time na mag-analyze. So mag-analyze tayo. Negative na tayo. So ayun na, kanina paggising ko nag-entry agad ako, so mali yung aking gawa. Gagawin natin, so ayun guys, mag-analyze na tayo ng market. Mali ko lang kanina is nag-entry agad ako. So meron tayong $26 na nakatenga.
So, ang gagawin natin ito is i-maximize natin kung ano ba siya, tawag dito, kaya natin siyang tawag dito, palakihin. Okay? And actually, hindi natin alam kung tatagal pa siya. Kasi $26 lang yung ating yung ating tawag dito, balance. So, ang trade ko guys is live account. Naka-live account tayo. I-full margin natin siya. Okay. I-full margin natin yung ating 26. So, mali yung ko ngayong araw kasi kagabi nakabawi ako. Siguro nag ako guys, tawag dito ako kayo para makita nyo habang nag-analyze tayo. So, kagabi nag-scalping ako kagabi and nakabawi tayo dun. Bali actually yung ko is nasa 20 plus 23 na lang, and then nakabawi tayo ng hanggang $10 or $11. Tapos may nakapending akong trade kagabi. So, ayan, 13 na lang yung aking 13 na lang yung aking balance. So, titingnan natin kung ang una natin i-analyze is yung BTC. BTC muna tayo. So ayun guys, papakita ko sa inyo yung analyze ko na i-palitan lang natin yung ating camera. So ito yung analyze ko sa BTC kagabi. Okay? It's almost hit TP. Okay, bumaba siya hanggang dito. Nasa 1 hour tayo. Lagyan natin sa 4 hours. Ayan. So, kung makikita nyo guys, nasa 4 hours tayo, no? Pero itong trade kasi na to, itong trade na nilagay ko na to, rinost ko na yun kagabi ng $10. So, dito tayo sa BTC nakabawi. Ngayon, nag-FOMO kasi ako. So, alam mo yun, yung FOMO na baka di ko umano. So, itong setup na to, hindi ko tinatanggal kasi for sure, kumbaga parang ko siya, reference ko siya kung tama ba na hindi ko klinos at inayaan ko lang siya bumaba ng bumaba. Okay? Kasi nasa immediate support siya, na break niya yun, nandito yung strong support. And then, meron tayong critical support dito sa baba. So, we are anticipating the market na mag-bounce dito, pabalik ng bullish. Okay? So, ang gagawin natin, meron tayong trade na sell. Okay? Kung hindi siya ma-stop out, hayaan lang natin muna siya. But I think, magbabounce siya dito sa immediate level na to. Babalik siya dito.
Ayan, nakita nyo naman tong sell na to, di ba? Ay, may buy pala ako dito. Nag-ano ko ng buy tsaka sell. So, ito, pwedeng mag-bounce lang hanggang dito, tapos pababa. So, hindi natin to tatanggalin. Punta tayo sa sa gold. Sa gold naman guys, ayan, $10 na lang yung ating Sa gold naman guys, tingnan natin. Ayan, meron din akong nakano dito. Yung possible bullish natin nandito, nag-bounce na yung yung market. Ayan. So, yung aking sell, hindi nila papunta doon. So, nandito yung opening range. Makikita nyo. Titingnan natin kung magbabounce siya sa at bababa siya dito. Makikita nyo, meron akong trade dyan. Pero, close ko din. Okay. Meron dyan naka na ito. Setup. Sinetup ko lang siya just in case. Kumbaga, reference ko lang uli. Okay. So, titingnan ko kung saan ako pwedeng mag-entry kasi mag-day trader tayo. Pinag-aaralan ko talaga kung ano yung mas preferred sa akin na na ang tawag dito, pagiging trader ko ba. Swing trader ba ako, kung day trader ako, or scalper. Kasi kagabi nag-scalp din ako. So, medyo malabo pa yung ko guys, but talagang sinisikap ko na tawag dito. Meron akong mapag-aralan ko tong pagtitrade ng hindi, kumbaga, hindi ko iniiwan pa yung aking trabaho. So, habang may trabaho ko, may time ako is So, makikita nyo dito, halos same siya ng BTC. Pero ito kagabi, kasi sobrang hindi kakayanin ng natin. Hindi kakayanin ng balance natin. Kaya, close ko siya. So, again guys, nagpo-FOMO kasi ako. So, hindi ko pa siya na ma-master. Do, itong emotion na to, mahirap talaga siya. Okay? So, kung nakikita nyo dito, meron akong mga nakalagay. Immediate support. Makikita nyo. Nagbabounce na agad dito sa possible bullish continuation sa 3340. Okay? So, this is a possibility na mag-bounce lang siya dito sa immediate support and then aakyat siya. Okay? So, yun yung aking nilagay. So, ngayon pababa na siya. Makikita nyo naman. Andito yung aking sell. Okay. Kasi paggising ko kanina, nag-FOMO agad ako. Actually guys, meron ako ditong sell kagabi. May buy stop ako dito. Naglagay ako ng buy stop dyan. Saan ba yan? Dito ata sa part na to. Tapos nag-SL ako dito. So, ang ginawa ng market, kinuha niya lang yung mga SL dito sa taas. Tapos pati yung aking buy stop, nakuha niya. So, pagkatapos bumaba siya. Actually, tama naman yung ko. Kagabi kasi binaba ko pa siya dito. Nandito yung kagabi yung yung SL ko. So, ayun guys, pababa na siya 15 minutes. Ito yung opening range niya. Okay? Ang opening range niya is sell. Ang nakita nyo naman, kinuha na muna yung itong upper part na to, yung buy side liquidity na sinasabi. So, pagkataas, bumaba na siya. Ngayon, makikita nyo nag-pullback. Nagpo-pullback na siya dito sa natin. 23 Fibonacci yung aking nilagay dito ay 38. So,
let's see, kasi ano to Fibonacci retracement to. So, we will see kung mag-retrace siya ng 50%, 61 hanggang 78. Tapos saka siya akyat. So ayun guys, we will see the move and kung ano ba yung magiging result ng ating setup. But magsiset up ako ngayong araw na to for the trades. I will be setting up siguro 1 to 2 until 3 trades lang ngayong araw. And yung ano natin is, alam nyo na, $13 na lang. So, I think mag-stick ako sa 2. Kung kayang i-manage yung 2 na hindi siya ma-stop out. Okay? So, ayun guys. I'll see you then next sa next video. Mahirap or nahihirapan akong i-master yung emotions. Nag-FOMO pa ako. Hindi siya sa lahat ng mga nanonood ng ng videos ko and sa mga naka-subscribe, guys, yung forex trading is easy money. Okay, madaling kumita sa forex trading, but you need to go through the process. Kasi babaguhin ka talaga ng forex trading. Psychology and emotionally. Yun ang pinakang tatargetin sa'yo. So, kung talagang yung desire natin is sobrang taas, na kaya natin baguhin yung mga in a way na may dapat tayong baguhin sa sarili natin, is this is for you. So, ito kasi guys, napakagandang opportunity ng kasi nga, isipin nyo kaya mo siyang gawin nasa bahay lang kasama yung family mo. And kaya mo siyang gawin habang nagbabakasyon ka. Kaya mo siyang gawin habang nagtatrabaho ka. Kagaya ko. So, for me, ang ginagawa ko ngayon, pinag-aaralan ko since 4 years na, may get on and off. Pero hindi na siya mawala sa sistema ko. Kasi nga, kumbaga, nakikita ko kasi na pag ginawa ko siya and nagkaroon ako ng edge, nabago ko yung lahat, yung sa psychology ko and emotions ko and everything. Kung ano yung nakikita nating result sa mga napapanood natin sa videos, yun din yung pupuntahan natin. But either way, depende kung magiging greedy tayo o magiging humble lang tayo. Diba? O ano yung turing natin sa forex trading. So, yung iba, tinitrade siya as a business. Nag-a-analyze lang sila. So, yung mga malaki yung account, kung makikita nyo, talagang malaki din yung nagiging profit. So, small accounts you can start small accounts, but yun nga yung small din yung kikitain mo syempre. Kasi maliit pa yung lot size. But, at least, sa small account, pag mo is, mabablow out talaga lahat daw. Or, pagdadaanan mo talaga yung lagi ka masusunog. And, to the point na gusto mo nang mag-give up. But for me, it's not my option for me. Kasi, tandaan nyo kung i-give up mo yung forex, pagka once nakita nyo yung potential, yung forex kasi is lifetime. Okay? Nandiyan na yung mga digital currency, di ba? Yung Bitcoin, marami nang lumalabas, XRP. So, marami nang nagtitrade at marami na rin ako nakikita na yung mga family, alam mo yun, yung mga bata, pati naturuan ng mag-trade. Kasi nga, habang nagtatrabaho ka, pwede kang kumita sa side hustle dito. And then, pwede kang kumuha ng capital mo. So, di ba? Treat as a business. So, habang nagtatrabaho ka, pag-aralan mo to, kagaya ko, wala naman mawawala.
Lagi ka naman nag-internet, lagi ka naman nag-Facebook, lagi ka naman nag-TikTok, lagi ka naman nanonood ng video. So why not napag-aralan mo yung Forex kagaya ko? So ayun guys, I hope you have a lesson na nakuha sa video ko. And you can just hit subscribe para ma-notify ka sa mga susunod kong videos. And ang videos ko guys is walang edit. Okay, nabubul pa ako. Hindi pa ako masyado sanay magsalita kasi nga hindi ko to ginagawa talaga. So through the sake of gusto kong i-document yung yung journey ko dito sa pag-forex is ito na. Ginagawa ko siya. So I hope you guys enjoy my video. Please hit thumbs up and subscribe para sa notifications na ma-receive mo para masubaybayan mo yung aking journey. So have a great day guys. Always remember na we don't need someone to believe in us. Okay? We just need ourselves to believe. We just need to believe in ourselves. So psychology first, emotional first, and then money will come. So keep your desire up. Have a great day. God bless.